Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe ninyo ay stop, drop, and ground. Ayan. So, ano muna tayo ngayon? Mag-pause, no? Cancer, let's take a pause and i-ground natin muna ang inyong sarili. Get back to your center. Cancer kasi maaring kayo ay pagod na, no? Pagod na kayo physically, mentally, emotionally, maraming stress na din siguro ngayon ang nararamdaman ninyo, Cancer. Kaya it's about time na to stop, okay? Umupo ka muna, humiga ka muna, magnilay-nilay ka muna, magpahinga ka. Okay? Para nang sa gayon, maging handa ka. No? So that you will regain your strength, you will gain clarity, no? Anang sa gayon, mas maganda yung magiging diskarte mo. Mas magiging maganda yung takbo ng isip mo na mas maluwag ang inyong pakiramdam. Okay? Ground yourself muna. Okay? Pahinga, mag-reflect, mag-meditate. We have move beyond intention to believe. So ngayon, Cancer, maybe you are going to focus or siguro binibigyan or bibigyan mo ngayon ng importansya yung mga tradisyon ninyo, yung mga paniniwala ninyo, yung gano'n, ano? So, maaaring gagamitin nyo yan para makatulong din kayo sa iba, no? Makatulong kayo sa iba na mahanap din nila yung sarili nilang liwanag, mahanap din nila sa sarili nila yung tradisyon na dati nakakatulong sa kanila. Kasi maaaring ang iba sa inyo rito, baka ano kayo, yung parang teacher kayo, parang spiritual guide, ganon, spiritual teacher, spiritual worker. Baka ang iba sa inyo ganon ang ginagawa, no? Kaya ngayon, you're going to be inspired, no? Kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, maaaring yun din ang i-share ninyo sa ibang tao. And maybe there could be a lot of people as well that will be looking up to you. Kasi baka nakikita din nila sa buhay ninyo na you are, kumbaga, ginagawa ninyo or pinapractice ninyo sa buhay ninyo yung mga tinuturo ninyo, yung mga sinishare ninyo sa iba. And maybe yun ang makaka-inspire sa mga tao, no? Na susubukan din nila kung ano yung ginagawa ninyo, maaaring subukan nila kung anong tinuturo mo. Maybe they're going to ingest it talaga at ida-digest nila yan. At gagawin na din nila yan sa sarili nila. Kasi nakikita nila siguro na kung ano yung katayuan mo sa buhay, paano mo pinapatakbo ang buhay mo. Maaaring that is what you are also sharing, no, with other people. Kaya maaaring ma-inspire sila dahil maaaring nakikita nila, no, na you are walking your walking your talk. Kumbaga, no, ginagawa mo, pinapractice mo talaga kung ano yung sinasabi mo. At maganda ang nagiging resulta nito. The destruction of shiny things. Ayan. So, sa ngayon, feeling ko, may mga sitwasyon, siguro ang iba din sa inyo dito, Cancer, na masusubukan dito ang inyong tatag. No? Masusubukan ang inyong tatag, yung paninindigan ninyo, promise ninyo sa inyong sarili na hindi ka madidistract or hindi ka matitempt, no? Na mag-engage sa mga bagay na alam mong bawal sa'yo or alam mong hindi pwede sa'yo, yung gano'n. So, maaring sa ngayon, magkakaroon ka ngayon ng test, no? Kung gaano kayo katatag or paano kayo maninindigan doon, no? Kasi maaring malakas ang temptation or malakas ang distraction na maaring ma-encounter ninyo sa ngayon. What else? We have the now, Cancer. Ayan. So, focus kayo sa ngayon. Maaring ang iba sa inyo, focusing too much on what is behind you already. Maaring ang iba sa inyo, nandoon pa rin yung isip, nandoon pa rin yung focus ninyo sa nakaraan na, sa tapos na, nangyari na, no? But we don't have power over that.
'Di ba? Kaya nga ang panawagan dito sa inyo, the most powerful period sa buhay natin is yung ngayon. It is the now, 'di ba? Dito meron tayong magagawa. Dito meron tayong mapa-practice na kung ano man ang pinaniniwalaan natin, ano man ang gusto nating baguhin, mababago natin sa ngayon, magagawa natin ang paraan yan sa ngayon, 'di ba? Pero kung magfo-focus din tayo sa future, mas lalong very impractical, 'di ba? Kasi we don't even know what's coming towards us. We don't even know what is happening, 'di ba? Mamaya or bukas or sa makalawa. Kaya yung panawagan sa inyo sa ngayon is focus kayo sa ngayon. Focus kayo sa nag-unfold sa mga buhay ninyo sa ngayon. What else? We have the spark of hustle. Ayan. So, siguro meron kayong mga plans, may mga ideas kayo na nandiyan dyan na sa isip ninyo and you are ready to take action. No? So, ngayon, maaaring magkaroon ng opportunity. Baka merong dadating na opportunity dito that is going to ignite your passion. Maaaring, eto na, baka in support na tong mga opportunities na to doon sa kung ano man ang mga gusto ninyong gawin sa buhay, ano man yung mga pangarap ninyo, ano man yung mga goals ninyo. No? Taking action. We have inflow with money. Ayan. So, Cancer. Maaaring, ano kayo ngayon? You are receiving financial blessings or maaaring financial opportunity sa ngayon na merong oportunidad or posibilidad that is showing up na magdadala sa inyo ng prosperity and abundance. Magdadala sa inyo ng financial comfort, no? Yung ganon. So, there is an inflow with money. You are magic. Okay? Cancer, yan ang alalahanin ninyo that you are magic. You have all it takes to be successful. You have all it takes to carry out kung ano man ang mga dreams ninyo, ano man yung mga goals ninyo, ano man yung mga ini-envision ninyo para sa sarili ninyo. Okay? What else? Gratitude again. Ayan, sa dami, no, ng biyayang dumadating sa buhay ninyo, sa dami ng mga blessings na nangyayari sa buhay or nag-unfold sa buhay ninyo, you should also never run out of gratitude. No, again and again, dapat nagpapasalamat tayo. Kasi kapag nagpapasalamat tayo lagi sa mga biyayang dumadating sa atin, Cancer, parang nagbubukas tayo ng pinto for more blessings. Nagbubukas tayo ng pinto para sa mas marami pang biyaya, para sa mas marami pang good things, no? Na dumating sa buhay natin. Kaya lagi tayong magpapasalamat regardless kung maliit o malaki man ang biyayang dumating. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.